He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natawag kong mami si Nora Honor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Ito ang emosyonal na pahayag ni Lotlot de Leon habang hindi napigilan ang pagluha matapos mapanood ang mga naging pahayag ng sarili niyang kapatid na si Ian de Leon. Ang pamilyang minsang hinangaan ng buong bansa ay ngayon nahaharap sa matinding hidwaan. Ano nga ba ang sinabi ni Ian na tuluyang nagpabagsak kay Lotlot? At paano nauwi sa ganitong sitwasyon ang mga anak ni Nora Honor? Balikan natin ang buong kwento. Bago pa man sumikat bilang isa sa pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon, may kakaibang kwento na ang buhay ni Lotlot de Leon. Ipinanganak siya noong March 22, 1971 sa Olongapo City. Ang kanyang biological parents ay sina Eva Rodriguez at Donald Lee Olson, isang Amerikanong miyembro ng US Navy na noon ay nakatalaga sa Subic Naval Base. Sanggol pa lamang si Lotlot nang ampunin siya ni Nora Honor at Christopher de Leon. Kalaunan ay legal siyang naging anak ng dalawa at lumaki bilang panganay sa kanilang pamilya. Kasama niyang lumaki sina Ian de Leon, ang nag-iisang biological na anak ni Nora at Christopher, at sina Matet, Kiko at Kenneth na tulad niya ay legal ding inampon. Ayon mismo kay Lotlot, hindi kailanman ipinaramdam ni Nora at Christopher na siya ay iba. Lumaki siyang puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Nang malaman niyang siya ay ampon, hindi ito nanggaling sa ibang tao kundi mismong kay Nora Honor. Isang araw ay ipinaliwanag sa kanya ng superstar na ang pagkakaiba lamang nila ni Ian ay si Ian ay nanggaling sa kanyang sinapupunan, samantalang si Lotlot ay isang regalong ipinagkaloob ng Diyos. Umiyak si Lotlot matapos marinig iyon, hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil mahal na mahal niya ang kanyang ina. At minsan ay ninais niyang sana ay siya rin ay nanggaling sa tiyan nito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Habang lumalaki ang magkakapatid, naging napakalapit ng kanilang samahan. Madalas silang magkakasama sa bahay, sa mga lakad, at maging sa mga family gathering. Ngunit dahil sa sobrang pagiging abala ni Nora Honor sa kanyang karera at sa panahong nanirahan ito sa Amerika, si Lotlot bilang panganay ang tumayong pangalawang magulang ng kanyang mga kapatid. Siya ang nag-aalaga sa kanila, nag-aasikaso sa kanilang pangangailangan at naging sandalan ng pamilya. Ayon pa kay Lotlot, maging si Ian ay minsang tumira sa bahay niya at binigyan pa nila ito ng sariling kwarto. Pagsapit ng dekada 80, ay nagsimula namang sumikat si Lotlot sa showbiz. Isa siya sa pinakasikat na miyembro ng That's Entertainment ni German Moreno. Doon ay nabuo ang kanyang tambalan kay Ramon Christopher o Monching Gutierrez. Hindi nagtagal ay nauwi sa totoong pag-iibigan ang kanilang love team. Sa murang edad na 17 taong gulang ay nagpasya silang magpakasal. Bukod sa kanyang pagbubuntis sa kanilang panganay na si Janine Gutierrez, inamin din ni Lotlot na matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng sarili niyang pamilya. Dahil lumaki siya sa isang pamilyang parehong abala sa showbiz ang kanyang mga magulang, hinangad niyang maranasan ang isang simpleng tahanan na puno ng pagmamahalan, pagkakaisa at presensya ng bawat miyembro ng pamilya. Nagkaroon sila ng 4 na anak ni Monching, sina Janine, Diego, Jessica at Maxine. Ngunit makalipas ang mahigit 13 taon ay nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Inamin ni Lotlot na dumating sa puntong naramdaman niyang nawawala na ang kanyang sarili. Gayunpaman, pinili nilang manatiling magkaibigan at naging magandang halimbawa ng maayos na co-parenting para sa kanilang mga anak. Pagkalipas ng maraming taon, ay muli siyang nabigyan ng pagkakataong magmahal. Noong December 2018, ay ikinasal siya sa Lebanese businessman na si Fadi El Sauri. Mas tahimik at pribado ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Nakabase sila sa Metro Manila at madalas ding mamalagi sa Batangas kasama ang kanilang pamilya. Hanggang ngayon ay patuloy na sinusuportahan ni Fadi si Lotlot sa kanyang karera at sa lahat ng pagsubok na kanyang kinakaharap. Isa rin sa mga pinakamasayang pangyayari sa buhay ni Lotlot ay ang muling pagkikita niya sa kanyang biological parents. Sa kabila ng pagmamahal na natanggap niya kina Nora at Christopher,
Nais din niyang makilala ang kanyang pinagmulan. Nagkaroon siya ng emosyonal na reunion sa kanyang biological mother na si Eva Rodriguez sa California. Kalaunan ay muli rin niyang nakilala ang kanyang biological father na si Donald Olson. Nang bumisita ito sa Pilipinas ay isinama pa niya sa Olongapo, ang lugar kung saan siya isinilang. Nagkaroon sila ng pagkakataong magkwentuhan, magbanding at bumawi sa mga taong hindi sila nagkasama. Ngunit paulit-ulit niyang sinabi na walang sino man ang makakapalit kina Nora Aunor at Christopher De Leon bilang kanyang tunay na mga magulang dahil sila ang nagpalaki at nagmahal sa kanya. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon din ng ilang tampuhan sina Lotlot at Nora Aunor. Isa na rito ang panahon na hindi nakadalo ang superstar sa kanyang kasal kay Fadi. Ngunit bago pumanaw si Nora noong April 2025 ay nagkaayos silang mag-ina. Sa burol ng superstar ay isa si Lotlot sa mga nagbigay ng napaka-emosyonal na mensahe at nangakong iingatan nilang magkakapatid ang alaala ng kanilang ina. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay nagsimulang mabasag ang pagkakaisang iyon. Naging sentro ng usapin ang pamamahala sa legacy ni Nora Aunor. Nagpasya si Ian De Leon na magtatag ng isang one-person corporation para sa pangalan at mga proyekto ng kanilang ina. Ayon kay Ian, layunin nitong maprotektahan ang legacy ng superstar at maisaayos ang mga legal na usapin. Sinabi rin niyang nais niyang maging fair ang lahat at wala siyang balak ipagkait ang anumang nararapat sa kanyang mga kapatid. Ngunit iba ang pananaw ni Lotlot. Ayon sa kanya, hindi sila nabigyan ng sapat na pagkakataong makilahok sa mahahalagang desisyon. Pakiramdam niya ay hindi sila isinama sa proseso. Para sa kanya, hindi pera ang tunay na isyu, kundi ang respeto, komunikasyon at pagiging bukas sa isa't isa bilang magkakapatid. Lalong uminit ang isyu nang magsalita si Ian sa telebisyon tungkol sa usapin ng legacy ng kanilang ina. Matapos mapanood iyon ni Lotlot, ay tuluyan na siyang napaiyak sa isang press conference. Sinabi niyang marami sa mga sinabi ng kanyang kapatid ay hindi totoo. Idiniin din niyang kung pera lamang ang pinag-uusapan ay handa niyang ipaubaya ang lahat. Dito niya binitiwan ang mga salitang, "He can have it all." Hindi nagtagal ay sumagot din si Ian sa pamamagitan ng social media. Iginiit niyang hindi siya nagsisinungaling at nais lamang niyang maayos ang lahat sa legal na paraan. Ayon sa kanya, gusto niyang maging transparent ang proseso at umaasa pa rin siyang balang araw ay maayos ang kanilang relasyon bilang magkakapatid. Samantala nagpahayag naman ng suporta sina Matet Kiko at Kenneth kay Lotlot. Nagbahagi pa si Matet ng larawan nilang apat na magkakapatid na may mensaheng nagpapahiwatig na hindi sila interesado sa mana. Para sa kanila, mas mahalaga ang dignidad bilang pamilya kaysa anumang material na bagay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naayos ang hidwaan sa pamilya De Leon. Hati ang opinyon ng publiko, ngunit para sa marami, nakalulungkot na ang isang pamilyang minsang nagkaisa ay nauwi sa ganitong sitwasyon. Marahil, ang pinakamagandang paraan upang tunay na parangalan ang alaala ni Nora Aunor ay ang muling pagkakaisa ng kanyang mga anak.